You have your Bible with you. Open it to 1 John chapter 4. May sasabihin ako sa inyo, ha? Pag na-realize ninyo na ang grace ay napaka-important sa inyong buhay, doon pa lang kayo magsisimulan pa lang pagpalain ni Lord. Amen. Nangyari sa akin, kahapon ko sunod-sunod at dumating. Hallelujah. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Hallelujah. Amen. Tama pala yun. Amen? What's this? 1 John chapter 4. Sino po dito yung mga nagtatrabaho? Taas kayong kamay. Mga namamasukan. Amen. Manda kayo. Bubombahin kayo ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen. Basta malaman nyo itong turo ito. Amen po ba? 1 John chapter 4 verse 16. Hallelujah. Yung mga negosyante, magugulat kayo, dudumugin ang inyong mga tindahan, ang inyong mga pwesto, dudumugin na lang yan, at pakita mo, hindi ninyo hanapin ang mga blessing, ang blessing ang dudumog sa inyo. Amen. Yung mga, may dala ba kayong mga handbag ngayong umaga? Amen. Magre-release tayo ng anointing mamaya, mapupuno lahat yan. Kaya kung malit na magandala mo, naku, sorry ka na lang, ganun sa kalamat mo, nandito ka. Praise God. 1 John chapter 4, verse 16. Are you there? Amen. Okay. Ito po, and we have known, sabi mo known, and believed the love that God has for us. Ito pong intindihin natin. Dapat malaman natin at maniwala tayo sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ang mahalaga dito, hindi yung pag-ibig mo sa Diyos. Ang mahalaga yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Hey, can we say amen? Amen. Hindi po mahalaga yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ang mahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit mamaya? Maintindihan niyo bakit hindi mahalaga yung pag-ibig natin sa Diyos? Nung una na ano itong aral na to, sabi ko, what? Hindi pala mahalaga yung pag-ibig ko sa Panginoon. Ininsist ng Panginoon, ang mahalaga yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Mamaya po maintindihan niyo, there will be an opening. Now we have known, sabi niya, you must know, sabi, and you must believe, at maniwala ka. Knowing without believing about God will never lead Him or never lead Him to give us all His favors. Know something is not enough. Believing is the fulfillment of knowing what grace is. Number one dito, yung favor ng Panginoon. Ano ba yung favor ng Panginoon? Una, healing. Kagalingan. Pangalawa, prosperity. Sa ating wallet, sa ating mga pagkapananalapi. Pangatlo, yung tinatawag nating salvation. Amen po ba? I need to reveal to you this morning doon sa sinabing that we have known and believed the love that God has for us. Ito pong ibig sabihin nito. Focus on God's love. Focus on God's love for you. Not on our love for God. Sabihin mo sa katabi mo, focus on the love of God. Focus on the love of God. Amen, man? Yung ba, ano ba itong love of God, Pastor? Para muratas tayo ng kanya. 1 John chapter 4, verse 10. Punta ka sa verse 10 para maintindihan niyo itong love ng Lord. 1 John chapter 4, verse 10. Amen? Matas mo kayo sa verse 10. Are you there? Yes. In this is love, nor that we love God. Kita mo rito, hindi rin ito na mahalaga na mahal natin Panginoon, but He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. I want you to understand verse 10 para maintindihan niyo yung pag-ibig ng Diyos. Not that we love God. Ang liwanag yung sinabi, not that we love God. Bakit sa sinabi nito, not that we love God? Eh, Pastor, hindi ba nakalagay sa Deuteronomy chapter 6, verse 35, love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Di ba sinabi sa Deuteronomy 6:35? Yes. Amen po ba? Pero I tell you the truth, even the man used by God to give that law, that love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength,
hindi niya nagawa yun. Ni isa man sa atin, wala pong nakasunod sa Deuteronomy chapter 6, verse 35. Bakit sasabihin, Pastor, sobra ka naman. Nagsisimba ako tuwing linggo. Oo, nagsisimba ka tuwing linggo. Ano ginagawa mo? Lunes hanggang Sabado. Sige nga. Can you say that you love God with all your heart? Hindi po. Kasi ang tao, whether you like it or not, ang tao po may selfishness. Amen. Thank you for your few amen. Sabi mo sa katabi mo, whether you like it or not, you have selfishness. Minsan po, puro sarili natin. Amen. If we really love God with all our hearts, are we, isa lang ito, are we diligently giving what's due to God? May bibigay ba natin lahat ang para sa Diyos? Kayo na ito makakasabot sa sarili ninyo. If we love God with all our might, may bibigay ba natin yung time natin para sa Panginoon? If we love God with all our heart, nagbabasa ba tayo diligently ng kanyang salita? No one in this world fulfill that law. Even the man used by God to deliver that law failed. Si Moses. Kaya nga sabi ni John, focus not on our love with God, but focus on what the love of God for us. Kasi lahat po tayo, yung Deuteronomy chapter 6 verse 35, wala pong nakasunod sa atin. Minsan na nga lang yung mga mahal natin sa buhay na tao. Mahal natin pero hindi kumpleto talaga yung naibibigay natin sa kanila. Because we have selfishness. Sasabihin ng tao, paano naman ako? Hello? Oh, natahimik yata kayo. Yung mga nagtatrabaho na lang, pag nagtrabaho, pag sweldo ko, ito, ibibigay ko kay mama, ibibigay ko kay papa, ibibigay ko kay ano, ibibigay ko kay Dichi, kay kuya, kay ito, kay yan. Pag natanggap na yung pera, wala na! Amen. Why? Because we are selfish! Am I lying or I'm telling the truth? Hello? Because meron tayong selfishness. We are telling to the person that we love him or we love her. Amen po ba? Amen. Sometimes yung love, hindi natin alam kung saan gamitin. Sasabihin natin, minsan kapag may nakakita ka ng magandang damit, oh, I love that dress. Di ba talaga kayo mga babae? Oh, I love that dress. Minsan naman ginagamit natin yung love, oh, I love my dog. Minsan gagamitin naman natin yung word, I love my husband, I love my wife. Saan ba natin gagamitin dapat yung love na yun? I love my job, I love my dress, I love my dog, I love my husband. May kausap ka ako? Hello? Amen po ba? Amen. What I'm telling you is, what is the love of God? That we must understand the love of God is how much He loved us. Sinabi nga, for God so loved. Alam niyo yung word na so loved, pag magbabasa po kayo ng Biblia, titignan ninyo yung maliliit na word na sometimes nilalaktawan lang natin. Pero yung word na so loved, ang ibig po sabihin ito yung mighty, mighty, and great love. Amen. Amen po ba? Amen. So, focus on the love of God, not on our love. Amen. Amen po ba? Kahit pa sabihin nyo, I'm doing this for the glory of God, I'm doing this. Yes. Glory to God, hallelujah. Do not focus on what you are doing. Focus on the love of God. Kaya po tayo hindi napagpapala because we focus too much on what we are doing for the glory of God. Mamaya po makikita niyo ito. Amen po ba? This is the scenario now. Let's go. John chapter 13. Punta pa kayo si John 13. Anyway, the lesson this morning is titled Beloved by God. Sabi mo nga, beloved. Beloved by God. Amen po ba? John 13. Narinig niyo po ba this John the Beloved? Amen. Mamaya malalaman natin bakit siya tinawag John the Beloved. John 13. Are you there? Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. John chapter 13. This morning,
God doesn't really care kung ano nakaraan mo, kung ano man ang religious background mo. God doesn't really care who you are. Ikaw man ang pinakamaruming tao, glory to God, hallelujah. Amen. Ikaw man ang taong pinakamaraming mistake, glory to God, hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ikaw man ang tinuturing na pinakamatuwid na tao, hindi ka pa rin matuwid sa harapan ng Diyos. Ang alalahanin mo, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen. All of us makes mistake. Sabi mo sa katabi mo, ikaw may mabantot ka sa buhay mo. Lahat tayo may mabantot sa buhay. Posibleng wala. Amen po ba? John 13, are you there? John 13, verse 4. Are you there? Amen. Pakisabi ko ng malakas na amen? Amen. Makibasa kayo sa akin ha. Marami tayong matututunan this morning. Jesus Christ is after supper, he rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. Nilagay niya yung kawalya niya rito sa kanyang bewang. After that, he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel which he was girded. Then he came Simon Peter. Sabi mo nga, Simon Peter. Marami sa atin, Simon Peter. Amen po ba? Amen. Dumating si Peter at sabi niya, and to him, Lord, are you washing my feet? Sabi ni Peter, Panginoon, hugasan mo yung pa ako? Amen po ba? Hello? What's this? And Jesus answered and said to him, what I am doing you do not understand now, but you will. Sabi ng Panginoon, hanggang ngayon Peter, hindi mo pa nakukuha yung revelation, pero makukuha mo rin. Amen po ba? Pagkatapos si Peter po, sabi niya, Lord, bakit hugasan mo yung mga paa namin? Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos na mataas! Ikaw ang Diyos na may lalang sa amin! Hindi ako papayag na hugasan mo yung aming mga paa! Kasi ikaw ay Diyos! Hello? Minsan ganun po tayo, pastor yan! Yung pastor, hindi dapat pinagtatrabaho! Dapat pinaglilingkuran! Baloney! Amen po ba? Amen! Lingkod ng Diyos yan! Ganito yan! Baloney! It's baloney! Amen po ba? Hello? Amen. Watch Peter. Minsan tayo, ganun tayo. Hinugasan mo yung pa ako. Minsan kapag nakokorek tayo ng kapwa natin, kinokorek mo ako? Kinokorek mo ako? Nire-review mo ako? Mas matagal ako sa church sa'yo. Mas marami kong alam sa'yo. Mas matuwid ang buhay ko sa'yo. Kinokorek mo ako? Minsan ganun po ang attitude natin. Amen. Thank you po sa mahina ninyong amen. 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 Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo pa maintindihan, Peter. Then Peter said to him, you shall never wash my feet. Tingnan mo si Peter, Panginoon, hindi ako papayag na hugasan mo ang pa. Ikaw ang aking Panginoon. Hello? Tapos sabi ni Jesus sa kanya, what's this? Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang parte sa akin. Tingnan mo si Peter, ang galing niya mga tuwiro talaga. Verse 9, sabi niya, Simon Peter said, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Sabi ni Jesus, sabi Panginoon, hugasan mo mga paa namin. Hindi ako papayag na hugasan mo aking paa. Sabi ni Jesus sa kanya, kung hindi ko mahugasan ang paa mo, Peter, walay ka sa akin. Sabi ni Peter, Panginoon, wag lang yung paa ko. Isama ko na pati kamay mo, pati ulo ko. Samantalang nung una, sabi niya, Panginoon, hindi ako papayag na hugasan mo ang aking mga paa. Nung sabi ni Jesus, kung hindi ko hugasan ng iyong paa, wala kayong parte sa akin. Lord, wag lang yung paa. Isama mo na ulo ko pati kamay. Marami pong Kristiyano ganyan. Amen po ba? Amen. They want to please God. Peter loves God. No questions about it. Pero yung love niya, na ini-impress niya ang Panginoon, makikita po natin kung saan hahantong yung pagmamahal ni Peter sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Jesus said, he who is fat needs only to wash his feet, but completely clean. And you are clean, but not all of you. Jesus is revealing to them, I wash all your feet, but not all of you are clean. Sabi ni Jesus, hindi lahat kayo malinis. Ito'y tinutukoy niya yung isang magbibitray sa kanya. Walang iba kundi si Judas. Amen po ba? Pagkatapos, sabi rito, so when he had washed their feet and took his garment and sat down, sabi rito, ginawa ko ito, sabi ng Panginoon, I am giving you an example. Go to verse 15.
that you should do as often done to you. Kaya nga yung ibang relihiyon ngayon ginagawa, magugasan tayo ng paa. Kasi sabi ng Panginoon dito, ginawa ko yung example, gawin din ninyo. Wala pong washing of feet na ministry. Amen po ba? Yung sinabi ng Panginoon na ginawa ko ito, gawin ninyo, ang ibig sabihin ni Jesus, pinapakita niya na bagamat siya Diyos, siya ay naging servant, na dapat ang gayahin natin yung pagiging lingkod, hindi para hugasan natin yung paa ng bawat isa. Foot spa. Amen po ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag tayong maghugasan ng paa. Hugasan mo sarili mong paa. Amen po ba? Yung ibig sabihin ng Panginoon dito, na you will do this, ang ibig sabihin, lahat tayo maging lingkod ng Diyos. Amen. Kung kaya mo naman buhatin, buhatin mo na. Hello? Amen. Oh, elder ako ng church. Dito lang ako. May mga church leader na ganyan. Amen po ba? I want you to go to verse 21. Sabi ng Panginoon, isa sa inyo magtatraidor sa akin. Isa sa inyo magkakanulo sa akin. Amen po ba? Nung sabihin niya yun, ito na ginawa nila. Then the disciples look at one another, perplexed about who is who. Ganyan po minsan tayo sa church. Nagtitinginan. Sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Nagsalita na naman si Peter. Si Peter po may big mouth. Not me, Lord. Not me. Not me. I will die before you, Lord. Kasi gusto niyo i-impress ang Panginoon. Amen po ba? Si Peter po, maraming representative na people of the church. Amen po ba? At pakita natin dito, merong isang disciple si Jesus sa verse 23 ng John 13. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. I want you to underline that. Marami pong disciples si Jesus, 12 sila. Pero yung 12 yon, iisa yung mahal ni Jesus. Bakit? Si John po, it's obvious na si John, kasi po si Luke, si Matthew, at saka si Mark, hindi nila isinulat ito. Nagsiselos kasi sila. Si Matthew, si Mark, at saka si Luke, they are the gospel. Hindi nila isinulat ito na si John is the beloved of God. Because they have a spiritual jealousy. Bakit mahal na mahal ng Panginoon si John? Nakita mo si John, nakaganon lang sa basa, sa dibdib ni Jesus. Ang ibig ko sabihin nito, kaya minahal siya ni Jesus, si Peter at yung mga disciples, tarantang-taranta sila, how to please God. Sabi nila, no, nagtitinginan sila, sino magbibitray sila, sino magkakaroon sa'yo, never, hindi ko gagawin. They keep on looking. Eto po si John. Sabi ni John, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ang nararamdaman ko, mahal na mahal ako ni Jesus. Si John po, ay hindi niya iniintindi kung ano yung gagawin niya para ma-please si Lord. Ang iniintindi ni John yung pagmamahal ni Lord para sa kanya. Kaya nakaganon siya. Relax. Relax siya. Sabi niya, mahal na mahal ako ng Panginoon. Hallelujah. Dito ako sasalig sa kanyang pagmamahal. At dito ko ibibigay ng aking sarili sa pagmamahal ng Panginoon. Wala akong pakialam. Wala akong gagawin. I don't need to do anything to please God. Because if I will do something to please Him, babagsak at babagsak din naman ako. Kaya ang tawag sa kanya, John, the beloved. Amen po ba? Amen. Simon Peter represent people that are legalistic. At ang mga legalistic po, they want to please God. They want to please God. Hindi kita iwanan. Bakit mo hugasan niyo pa ako? Hindi ako mapahit na mag-hugas. Sabi ni Jesus, kapag di ginugasan pa mo, walay ka sa akin. Hugasan mo na rin, pati ulo ko at pati kamay ko. Legalistic siya. Nung sinabing isa sa inyo magbibitray sa akin, tingin siya ng tingin. Not me. Not me. Hindi kita bibitray. Kahit ano mangyari, I will never betray you.
John, the beloved, represents the people under grace. Salamat po, hindi ninyo naiintindihan. Peter represents the believer under the law. They are a believer, they love God, no questions about it. They want to impress God through their works. Gusto lang ma-impress ang Panginoon sa mga ginagawa nila. John the beloved represents believers under grace. Amen. Na sinasabi ni John, kahit anong gawin ko, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. By the way, dito po sa disciples na lugasan niya, yung nagsasabi po na si Jesus, yung kanyang ministry ay mahirap. Malaki pong pagkakamali ninyo. Dito po, nilapitan niya si John, ay si Judas. Ang akala ng mga disciples, yung paglapit niya kay Judas, ay patungkol sa pera. Si Judas po ang may hawak ng kanilang pananalapi. Mayaman po ang ministry ni Jesus Christ. If you have 12 disciples full-time, sinisweldohan po niya ito. Amen po ba? May kita sila rito, sila sinisweldo ng full-time, pagkatapos ikaw ay hawak mo yung pananalapi, there must be something great there. Isa pa, nung pakainin niya yung 5,000 na tao, ang tanong niya, so saan tayo makabibili ng tinapay? Hindi niya tatanungin saan tayo bibili kung wala silang pambili. Kaya sabihin niyo, yung ministry ni Jesus Christ, no. The ministry of Jesus Christ is rich. Yes. Amen. Dito nga sinabi rin niya, yung mga kailangan natin, bilhin mo. Hello? Hindi ba, Pastor, pinanganak siya sa sabsaban? Kaya siya pinanganak sa sabsaban kasi puno na lahat ng in. Kahit may pambayad ka, kung puno na, wala ka nang mapupuntahan. Amen po ba? Nasubukan naman rin yung sumakay kayo na napakaraming pasahero? Amen. May pamasahe ka naman. Ang problema, wala kang masakyan. Amen. Do you get it? The same thing with this ministry. Let's continue. Makita po natin si Peter, the one with the big mouth and boasting about this love. Go to verse 34 and 37 of the same chapter. John 13. You go to the verse 34 to 37. Are you there? Amen. 34, start natin. A new commandment I gave to you, that you love one another as I loved you. Sabi ng Panginoon, as I loved you. Hindi sinabi ng Panginoon that you will love me. As I love you. Amen? Amen? Amen. If you will go to verse 36, Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Kasi sabi ni Jesus, ako'y aalis. Si Peter talaga mapapin. Saan ka pupunta, Diyos? Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Amen po ba? Sabi niya, where I'm going, you cannot follow me. But you shall follow me afterward. Sabi ni Jesus, kung saan ako pupunta, hindi mo ako pwedeng sundan. Pero pwede mo rin ako sundan. Hindi ngayon. Tsaka. Peter said to him, Lord, why cannot follow you now? I will lay down my life for your sake. Makita mo rito, nandito si Peter. Sabi niya, Panginoon, bakit hindi kita masundan ngayon? Ibibigay ko ang aking buhay para sa iyo. What a promise. Amen po ba? What a promise. Amen po ba? At si Peter, nangako siya kay Diyos, sa Diyos. Minsan ganun tayo, Lord, I love you. You know how much I love you, Lord, that I will lay my life for you. Paglilingkuran kita, Panginoon, buong katapatan, buong puso. Pero tayo po, yung pag-ibig natin sa Panginoon, ang inintindi natin, short. Short. Tingnan mo ano nangyari kay Peter. Yung sabi niya ganun, sabi ng Panginoon sa kanya, mamaya bago tumilawak ng gabi, ipagkakanulo mo ako. Ay, mamaya tumilawak ang manok, mamaya yung gabi, baliktad ako. Bago tumilawak, mamaya yung hating gabi, ipagkakanulo mo ako. Ano po ba? At sumagot na naman si Peter na narinig si Jesus, that will never happen, never. Amen po ba? We will open a scenario.
Hinugasan ni Jesus yung mga paa nila. Sabi nila, mahal nilang Panginoon. They were looking for sino talaga yung totoong magmamahal sa Kanya. Si John the Beloved po, ang disciples na hindi kumikibo, ngunit nakikita natin, nakahilig siya sa bosom ni Jesus. Ibig sabihin, Lord, shower me with your love. Lord, my life is your love. Lord, I can move because of your love. Ibig po ba? Kaya nakaganon lang si John the Beloved. Watch this. John 19. Nasaan yung mga lalaki dito? Mag-ready kayo mga lalaki ha. Katakot-takot na kantya mga abutin nyo rito. John 19 verse 23 to 26. Amen po ba? Amen? At dito po yung natuwa naman ng mga kababaihan. Amen po ba? John 19, 23 to 26. Hallelujah. Are you there? Amen. 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 Are you there? Amen. Sabi dito, then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts to each soldier part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top of one piece. Tumingin po kayo dito. Di ba sinabi ko sa inyo, mayaman ang ministry ni Jesus Christ? Alam niyo po ba yung kanyang balabal? Ito'y pinagsugalan ng mga sundalo. Hindi pagsusugalan ang isang bagay na hindi mamahalin. Kung yung tunic po, yung robe ni Jesus Christ ay nabibili lang dyan sa palengke, hindi mag-aaksay ang isang tao na magpupustahan sila para kunin yung tunic na yun, kung yung tunic na yun ay pipitsugin. Pero kapag yung tunic na yun ay maganda at yan ay gawa ni Versace, ewan po ba? O kaya gawa yan ng Ralph Lauren na original talaga, ewan po ba? O yan ay gawa yan ng isang tinatawag natin signature, sasabihin ng tao, ay signature to, maganda ito. So ang sabi nila, teka, kaysa pagkagawa natin, we cost a lot. Si Jesus po, hindi po siya nagsusuot ng mga pipitsugin damit. Mayaman po ang ministry ni Jesus Christ. Hello? They cost a lot. Amen po ba? Watch this. Then they said therefore among themselves, let us not tear it, but cast a lot for it. Whose it shall be, then the scripture might be fulfilled. Let's jump to verse 25. Meron po akong gustong scenario rito. Verse 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother. Doon na ipako na po si Jesus. Gisingin mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag ka matutulog dito. Amen po ba? Amen? Ganun din mo. Di ba rin malaglag sa upuan, huwag lang sa impyerno tamputin. Now, there stood by the cross of Jesus his mother. Amen po ba? His mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Sino po nasa cross? Tatlong Maria. Amen po ba? The mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Amen po ba? Amen. Actually, 4 sila. When Jesus therefore saw his mother, tapos po may kadugtong, tingnan niyo yung Bible niyo, and the disciple whom he loved, standing by. Ito pong senaryo. Pastor, ano itong senaryo nito? Yung 12 disciples na hinugasan niya ng paa, at yung 11 disciples na nagtitingin at sinasabing sino magkakanulo sa kanya, si Peter na big mouth na sinabi niyang, Lord, hindi kita iiwanan, I will lay my life for you. Itong 11 disciples na they want to impress God, and they said, we love you, God. Nung pong mapako si Jesus sa senaryo nito, hindi mo sila makita. Amen. They are not around. But the person na nakahilig doon sa bosom ni Jesus Christ, na sinasabi niya, sige, kahit ano pa sabihin nila, wala akong pakialam. Ang mahalaga, mahal mo ako, Jesus. At the last moment, nasa cross. Amen. Si John the Beloved po kaya beloved kasi ang namuna sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng higit na para tawagin beloved ay yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Hindi niya inintindi yung pagmamahal niya sa Diyos. Kapatid, mayroong revelation this morning. Kapag ang nagibabaw sa iyo yung pagmamahal ng Diyos, hindi yung pagmamahal mo sa kanya. There is a great revelation this morning and there will be a great blessing coming over you. What's this? Dito po sa cross. Sinabi niya rito, this is a revelation. Sabi niya sa kanyang ina,
What's this? Sabi niya, then he said to his mother, woman, behold your son. Ito pang matindi dito. Then he said to his disciple, whom he loved, behold your mother. Anong ibig sabihin dito, pastor? Sinabi niya, behold your mother. Sinabi niya, behold your son. Tapos sinabi niya kay John the Beloved, behold your mother. May ibig po sabihin ng Panginoon dito. Ibig po ba? Meron siyang ibig sabihin kasi po favor. Favor. Ang nanay ko po, mahal ko ang nanay ko, hindi ko ipagkakatiwala ang nanay ko kung kani-kanino lang na hindi ko mapagkakatiwalaan. Si John the Beloved, nung si Jesus Christ na nakapako na, sabi niya kay Mary, Mary, behold thy son. Sabi niya kay John, behold thy mother. Ibig sabihin ni Jesus, John, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking ina. Amen. Yun ang ibig niya sabihin dito, na there is a great revelation na kapag namutawi po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, bibigyan niya tayo ng great reward. Amen. It's an honor for John na sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw na ang mamahala, ikaw na ang bahala sa aking physical ina. The responsibility was given to John the Beloved. John, who never talked too much, na nakahilig lamang sa pag-ibig ni Jesus. Mga kapatid, we are under grace. God is not particular of the things that you will do to show that you loved Him. God is more particular on the love of God shown on us. Na sinasabi natin, mahal na mahal mo ako, Panginoon, ikaw nagmahal sa akin, magagawa ko ito, Diyos, dahil minamahal mo ako. Pupunta ako sa church, Panginoon, hindi gusto kitang i-impress. Pupunta ako sa church kasi ako ang minahal mo, Panginoon. Isa akong basura. Dinampot mo ako sa kamatayan. Dinampot mo ako sa impyerno. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Dapat lamang itang purihin at sambahin. Wala akong ginawa, Panginoon, na mabuti. Lahat ng ginawa ko yung masasama, minahal mo pa rin ako. Wala bang dahilan